No, so ngayon, no, alam nyo ba no, na mababasa tayo doon sa Biblia, sa Genesis, na sinasabi doon no, na ang mga tao pala noon ay napakahaba ang buhay, na umabot ng 600, 700, 800 and 969 years. Si Methuselah ang pinakamahabang buhay noong unang panahon. Mababasa natin yan dito sa Genesis. No? Pero nga, sa mga pagkakataon noon, marami pa rin mga tao noon na lumayo pa rin sa Panginoon. Isipin mo, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na umabot ang edad mo sa 600, 700, 800, 900 years. Itong mga panahon na ito na namamalagi ka sa mundong ito yung mga panahon na ibinigay ng Panginoon sa iyo upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Ngunit ang mga tao patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan at walang tigil. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na nagsisi ang Diyos daw sa kung bakit ginawa niya ang tao sa mundong ito. Kasi nga ang tao, ang laman ng isip, ang laman ng puso at ang mga ginagawa at ang mga bukang bibig ay puro kasamaan. Kaya noong mga panahon na yun, nilipol ng Diyos ang mga tao. At ang niligtas niya lamang noon ay si Noah. Ngunit sinabi ng Panginoon na binibigyan na lamang niya tayo ng 120 years ng tao na mamumuhay dito sa mundong ito dahil nga tayo ay tao lamang. Ayon dito sa Genesis chapter 6 verse 3, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao sapagkat siya ay makalaman, hindi na lalampas sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig. So ngayon, binigyan na lamang ng Diyos ang tao ng 120 years na mamuhay dito sa mundong ito. Hindi na umabot ng 900, na wala na. Binago na niya, no? Kasi nga doon sa palagi natin, sinabi niya dito. Ngunit ang tanong dito sa atin, umabot ba tayo ng 120 years? Siguro sa ibang bansa, pero sa atin dito as a Pilipino, merong ilan lang siguro, pero mostly talaga nasa 50, 60 years, wala na, nangihina na at namamatay na. Yung iba umabot ng 80, napakalugmok na, napakahina na. So, itong mga pagkakataon na ito na binigay sa atin ng Panginoon, tanggapin natin ito. Ito ay pagsikapan natin na mapakinabangan. Kasi kung umabot tayo ng 80 years, isipin mo, binigyan ka ng Panginoon ng 80 years upang ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan, upang ikaw ay magbalik sa Panginoon. Binigyan ka ng pagkakataon yan. Kasi nga, maraming mga tao na 15 years old pa lang, 20, 25, 30, namatay na bigla, ngunit hindi nila nagamit ang kanilang sarili na magbalik sa Panginoon, kundi ginamit nila yung mga sarili na sa kahalayan dito sa mundong ito, pagsaya-saya sa paggawa ng kasalanan. So ito pong yan pong mga bagay na dapat po natin iwasan. Kasi halimbawa ngayon, umabot ka na ng ganito, umabot ka na ng 30 years old, 20 years old, 15 years old, 25 years old, 20. Gamitin mo ang buhay mo sa pananatili sa paglingkod sa Panginoon. Kasi nga, gusto kong malaman mo, hindi ka ginawa ng Panginoon upang ikaw ay maparusahan. Ginawa tayo ng Panginoon sa kanyang imahe. Tinubos tayo ng kanyang bugtong anak na Jesucristo upang tayo ay malayo sa kamatayan. Ngunit ang mga tao sa kawalan ng pagsisisi, hindi pa rin nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos at napupunta pa rin sa kaparusahan. Iwasan po natin ang mga ganun ang mangyayari, kung tayo ay binigyan. Isipin mo, halimbawa, bibigyan kayo ng 40 years ngayon. Pagsikapan mo na magbalik loob, na maglingkod at susunod sa Panginoon, kasi hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Either aabutin ka pa ng bukas o mamaya bigla kang mamatay. Swerte ka na lang kung bibigyan pa ng Panginoon ang buhay mo ng additional 1 day, additional days, months, year. So yan ang mga pagkakataon na binigay tayo ng Panginoon. Halimbawa, baka kung tayo namatay tayo sa makasalanan, namatay tayo sa kasalanan, hindi tayo nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon, tapos sinabihan tayo ng ating Panginoon na for judgment, pagdating sa judgment, sinabihan tayo ng Panginoon, binigyan kita ng 40 years upang magsisi, ngunit hindi ka nagsisi. Hinintay kita, ngunit hindi ka bumalik. Isipin mo, 40 years ka bago namatay, tapos sabihan ka ng Panginoon, binigyan kita ng 40 years upang magsisi at bumalik sa akin, ngunit hindi ka nagbalik. Bagkos nananatili ka sa paggawa ng kasalanan. So ano mangyayari sa iyo? 'Di ba? Napakasakit marinig noon. So ang bawat taon, araw or days,
iti-treasure natin to as kayamanan, as ginto na binibigay sa atin ng Panginoon ng pagkakataon upang tayo ay magbalik sa Kanya at magsisi sa ating mga kasalanan. Iwasan po natin ang paggawa ng mga chismis at paninira. Wala pong mapapalayan. Ano lang yan, kagagawa niya ni Satanas, ng mga ahinte ni Satanas, yung mga ganon. So, pagsikapan natin as long as there is life, as long as bukas pa ang pintuan na sinabi ng ating Panginoon, di ba? Nilagay ko ang pintuang bukas dyan sa harapan mo at walang ibang makakapagsaran yan at makakabukas. No? Yan ang sinabi ng ating Panginoon doon sa Revelation. So binigyan tayo ng pintuang bukas sa ating harapan upang po tayo ay magbalik sa Panginoon, makabalik tayo agad. Huwag niyong hintayin na yung pintuan na yan ay magsara. Magsara yan. Kakatok ka na, hindi ka na pagbubuksan. Tapos sabihin mo, Panginoon, bubuksan mo ka. Ano sabi ng Panginoon? I never knew you, depart from me, you evildoers. No? So I never knew you. Sabihan ka, hindi ko kayo kilala. No, wala na. So habang bukas pa, pagsikapan nating makapasok sa pintuan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Iwasan natin ang paggawa ng mga kamalian, pagchismis, paninira, paggawa ng kasamaan, kundi pagsikapan natin ang pagmamahal sa kapwa, pananatiling matatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoon at paglingkod, pagdarasal lagi at sambahin at purihin ang Panginoon lagi at sundin ang kanyang kalooban sa mga sinasabi dito sa kasulatan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat in the Amen.